masaya-masaya po tayo ngayon dahil graduate na po tayo mula sa sistema ng takutan. At siyempre, ito na po ang mensahe ng ating panunungsod, Mayor Vico Soto. Magandang hapon sa ating lahat. Kamusta po kayo? Okay na po kayo dyan? Ano po, abang may mga tao para sa upper box. Ano po? Magandang hapon po sa inyo. Naiinitan po ba kayo? Okay na po. Naiinitan po kayo? Nasa ilalim kasi kayo natin. Yung mga nasa likod yung naiinitan. Yung mga nandun sa kabilang side, ayos lang po kayo dyan. Ang narinig niyo po pala kami? Ayun, maraming salamat po sa inyo. Pasig City Band, maraming salamat din po. Na-entertain ba kayo sa Pasig City Band natin kanina? Isa sa pinakamagaling na city band po yan sa buong bansa natin. Oo, totoo yun. Siyempre, papasalamat din po ako, hindi lang sa ating MAO, kundi sa ating barangay officials. Mga kagawad po natin, nandyan sa gilid. Siyempre, sa pangunguna po ng ating kapitan, Cap Robin. Maraming salamat. Alam ko mainit ang panahon, summer na. Tinan niyo naman si Cap Robin, rosy cheeks na. Ano? Naman. Siyempre sa ating Congressman Roman, ating Vice Mayor Dodot, sa ating mga konsehal, nakasama natin ngayon, Councilor Seidel, Councilor Angelo, yung mga ibang konsehal. Alam niyo naman po, siguro maintindihan naman po natin na medyo nasa gitna po tayo ng local official campaign period. Ito yung pang-7 araw ng campaign period na official. Pero syempre yung mga ganitong klaseng event na official event din ng lokal na pamahalaan, ayaw na nating din ipagpaliban pa. Dahil napaka-importante po nito para konting seremonyas na para na po, okay na po. Ano? At syempre gusto rin namin kayong makaharap at makita. Nandito rin po ba yung mga taga-Villa Raimundo? Okay. Mas marami pala sila. Yung mga taga-Villa Quaresma, gusto ko ngayon. Okay. Magandang hapon po ulit sa inyong lahat. Maraming salamat sa mainit na pagtanggap po sa amin namin dito sa inyong lugar. Nakakatuwa po. Hindi ko po makakalimutan yung nung una po akong nakabisita po dito, mayroong isang lolo. Hindi ko naman siguro, banda doon po sa unahan yun eh. Tinanong niya po ako, hindi niya pa ako kilala eh. Pagbaba ako ng sasakyan, nakailang hakbang ako, sabi niya, "Uy, teka," sabi niya sa akin, "parang merong kang kamukhang artista." Sabi niya, sabi ko sa kanya, "Tay, di po kayo nagkakamali. Alam ko, kamukha ko si Jimmy Santos." Namura ako ni tatay eh. At layo na po nang narating natin mula ng mga panahon na yun, 2019. Una po kaming bumababa ni Kong Roman dito ng 2019. Medyo kinakabahan yung ibang mga kasama natin. Alam naman natin yun, pero masaya-masaya po tayo ngayon dahil graduate na po tayo mula sa sistema ng takutan. Tapos na po tayo dyan, pati sa palakasan system. Hindi man tayo perfecto, never naman magiging perfecto ang isang pamahalaan. Never tayo magkakaroon ng perfecto ng mga opisyalis. Pero tungo tayo dun sa palagay natin na tamang direksyon para sa ating lungsod. Ano? Ayaw na po natin ng mga lumang kalakaran. Ngayon po, di ba, yung naging simbolo natin dyan, yung pamaskong handog po natin, na pantay-pantay, kahit na nasa kakampi ka, nasa kalaban, hindi tinitingnan, hindi tinatanong kung kanino ka, anong politika mo, hindi tatanungin kung ano ka ba, sino ka ba, hindi po. Basta ikay residente ng Pasig. Pare-pareho ang tingin sa atin ng ating lokal na pamahalaan. Diyan tayo tumatayo, diyan tayo tumitindig, diyan po tayo, yan po yung tinataguyod natin
na estilo ng paggugobyerno. Ito po yung mga prinsipyo ng mabuting paggugobyerno kung tawagin po at layo na po talaga ng narating. Hindi lang po sa winakasan yung takutan, hindi lang sa tinatalikuran yung sistema ng palakasan, kundi pati yung paglilinis natin ng ating pamahalaan. Kung ikakilala kayo nagtatrabaho sa gobyerno, lalo na yung matatagal na doon, alam po nila, hindi nila masasabi na hindi totoo yung sinasabi natin. Alam po nila na totoo, talagang naglinis tayo ng ating pamahalaan. At ano yung resulta? Ano yung produkto? Bukod sa tumataas yung budget natin, hindi tayo dapat magtapos doon. Diba, step 1 lang po yun, na bawasan yung mga, wala na kasing kickback, kaya bumababa yung presyo ng mga kontrata natin. Patotoo po nito, yung project cost po natin, pati rito po sa drainage and roads po natin na pinagawa dito, 11 po ito na kalsada. Pero yung halaga nasa 10-11 million lang po yung project cost natin. Dahil makatotohanan yung bidding, basta lowest bidder na kwalipikadong contractor, pwedeng manalo. Kahit nga kalaban namin nananalo sa bidding. Totoo po yan, walang problema. Basta kwalipikado, basta yan po yung tinatayuan po natin ngayon na paggugobyerno. At ang resulta po, paganda ng paganda ang serbisyo ng inyong pamahalaan. Sisiguraduhin natin at sinisiguro na natin na kung tumaas man budget natin, kung may natitipid man tayo na dating napupunta sa korupsyon, dapat maramdaman ito ng taong bayan. Kailangan maramdaman ito ng ordinaryong mamamayang Pasigueño. Hindi mananatiling sa libro o sa bangko lang o sa papel lamang, kundi nararamdaman po natin. Kaya ngayon po, nasa punto tayo na yung LGU natin, maraming bagong programa, marami ring ini-expand dun sa mga lumang programa. Halimbawa na lang po, yung para sa mga senior citizens natin. Kung dati may cash gift pag Pasko, ngayon may cash gift pa rin, inayos natin yung sistema para maging mas madali, para umiksi yung mga pila, pero hindi rin tayo nagtapos doon. Nagdagdag pa po tayo ng budget para sa seniors para magkaroon ng local senior pension. Ang ating mga walang-wala pa po talaga na 65 pataas na. Ngayon naman po, wala pang 3 taon yung local senior pension, bagong programa pa lang po yan. Pero dahil kaya na po natin, na-budgetan po natin yung kanyang expansion. Ibig sabihin, ngayong taon, actually pasado na yung ordinansa, inaayos po ng OSCA po natin, pati yung mga may maliliit na SS pension hanggang 4,000 pesos, kasama na rin, kwalipikado na rin sa local senior pension natin. Yung scholarship natin, gaya na nabanggit ni Vice Dodot kanina, nagsimula tayo, 11-12,000, sabi nila nun, marami na yun. Siguro marami na ngayon, pero ngayon, nasa 25,000 na ang scholar na location natin. May Pag-asa scholarship program pa tayo kung saan sagot ang buong tuition sa Arellano at PCC. Basta nangangailangan, basta gustong mag-aral, ay pasok po sa Pag-asa scholarship program natin. Sa totoo, marami pa akong pwede banggitin na halimbawa. Pero nakikita ko po yung mga nakatayo sa likod, parang nahahawa na kayo kay Cap Robin, mga rosy chicks na rin po kayo. Kaya iiksiyan ko na lang lamang po. Alam nyo, ayun, nasa maayos po ang ating lokal na pamahalaan, nasa magandang posisyon ng ating lungsod. Sana po ay tuloy-tuloy lang po tayo, dire-diretso po tayo. May iba siguro, nakita naman natin, may mga nagkakalat ng fake news, may mga nagkakalat ng kasinungalingan. Yung iba, may 1% na katotohanan, hahaluan ng 99% na kalokohan. At sasabihin, yun ang totoo. Disinformation, taking balita, fake news kung tawagin. Naniniwala naman po ako ng mga Pasigueño mula sa Nagpayong hanggang sa iba pa nating komunidad sa Lungsod Pasig ay matatalino. Tama po ba? Matatalino ang Pasigueño. Hindi tayo madaling maloko, hindi tayo madaling mabola. Hindi naman ako magsasalita sa politika dahil event po ito ng LGU, hindi po ito, hindi kami nangangampanya ngayon. Mamaya, pagkatapos po nito, mangangampanya kami. Pero ngayon, dito po tayo sa inauguration naman po ito ng kalsada natin. Pero ang panawagan ko lang po, niikayat ko po ang bawat isang Pasigueño na patuloy tayo maging maingat, gamitin natin ang ating talino upang maging mapanuri sa lahat ng naririnig, sa lahat ng nababalitaan. Kasi yung nabanggit natin mga pagbabago, mga reforma, alam mo hindi po biro yung mga ginawa natin itong nakaraang 6 na taon. Yung iba po talagang mas nakikinabang dun sa lumang kalakaran. Kaya gusto nila bumalik sa lumang kalakaran.
Pero kailangan po, kung ano yung nasimulan natin, paitingin pa natin. Kailangan paitingin natin. Kailangan tuloy-tuloy tayo padiretso. Hindi tayo kakaliwat kanan, hindi tayo papayag na paatras ang takbo ng ating lungsod. Kailangan paabante, pasulong tayo bilang lungsod ng Pasig. Sana po ay maayos ang pagkakagawa ng drainage na ito. Sana nabantayan nyo ng maigi ang pagpapagawa ng drainage. Ako po ay nagtitiwala na maayos itong proyekto na ito. Hindi lang maayos ang presyo, kundi maayos din pati ang disenyo. Kana nakwento kanina nung Nikong Roman, hiniwalay natin yung nawasa. Yan yung isang feature of design ng bagong mga drainage natin ngayon para maging mas maayos, para tumagal at mas madali din siyang linisin. At mas ligtas, mas healthy po. Kaya sigurado po na okay ito. Hindi ko ilang kilometers din po yata ito, no? Nasa 1 kilometer din yung haba pag pinagsama-sama mo. Tapos hindi lang yung kalsada, yung concrete tapos yung drainage, tapos meron pang hiwalay na yung service line para sa nawasan natin, para sa mga utilities. Kaya ito po, natapos na. Maraming salamat at muli po kaming nagpapasalamat sa inyo. Lahat ng tagumpay natin, lahat ng nagawa natin, hindi po yan magiging posible dahil sa mayor lamang. Hindi yan magiging posible dahil sa opisyalis lamang ng LGU. Nagiging posible po ang lahat ng ating tagumpay dahil nagkakaisa po tayong mga Pasigenyo. Maraming salamat. God bless sa tayo. God bless Pasig City. 1, 2, 3. Congratulations, Barangay Pinagkuhan. Maraming salamat po sa ating City Councilor Cybel Asina Kupinang, City Councilor Angie De Leon, Vice Mayor Robert Jelesky, Congressman Roman Romano, and of course, Mayor Jim Sabon. Of course, maraming salamat din po sa ating Barangay Pinagkuhan Council and staff headed by Kapitang Robinson Limanan, Villa Quaresma and Owners Association, Presidente po ng Villa Quaresma at Villa Raimundo, Villa Raimundo Owners Association, Engineering Office, Cultural Affairs and Commissions Office, PIO, Pasig City, Symbolic Bank, PPMO and PNP. Muli po maraming salamat po at congratulations po, Barangay Pinagkuhan. Kap, medyo mainit daw po. Baka naman daw po pwedeng halo-halo.
Ate mo na, para maganda. Sige na po. Muli po, kasama po natin ngayong hapon ang ating City Councilor Angelino De Leon at City Councilor Samuel Asilo Bupilan. Malakas po yun. 100% na yun. Wala ng boses. Saan ba po tayo tatapat naman po yan dyan?